Please open your Bibles sa Colossians chapter 3. Colossians chapter 3. Basahin po natin beginning verse 18 hanggang verse 21. Colossians chapter 3, beginning verse 18. Wives, submit to your husbands as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Fathers, do not provoke your children lest they become discouraged. At ang pagtutuunan po natin ng pansin ay yung sinabi sa verse 21, which the mandate for parents or fathers. Tayo po ay manalangin at humingi ng tulong sa Panginoon. O aming dakilang Diyos, salamat po sa kalayaan na meron kami na marinig ang inyong mga salita, sa kalakasan na pinagkakaloob nyo upang makarating kami sa lugar na ito at muli naming marinig ang tinig ng aming Panginoong Yesus. Sana po, O Diyos, sa paglaganap at pagtuturo ng binhi ng inyong salita, ay mapunta ito sa puso na handang tanggapin ang inyong salita at hindi ito manakaw, Panginoon, ng aming kaaway, kundi ito ay tunay naming marinig, maintindihan at tumimo sa aming mga puso na magre-resulta ng pagsunod sa inyo. Tulungan niyo po ang inyong lingkod na magdadala ng inyong salita. Pakaingatan niyo po ang kanyang thoughts, ang kanyang words na sasabihin. Layuin niyo po kami sa anumang kamalian. Bagkos ay itungo niyo po kami sa daan ng katuwiran sa inyong kalooban na makikita namin sa inyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Now again, in this portion of Colossians na ating pinag-aaralan, ay tinitignan natin yung mga directions or command ni Pablo to the domestic economy or Christian household. And we have already seen yung command ni Pablo para sa mga anak at ganoon din ang command ni Pablo para sa mga Christian employee. And a couple of weeks ay nakita natin ang duty ng Christian wife and a duty of a Christian husband. And today, we will now consider ang utos ni Pablo para sa mga parents or specifically for the fathers. And I hope and pray na itong pag-aaral na ito will help ang mga parents na narito and even to the future parent here to lead your child or children in the paths of the Lord, and that by God's grace, you would be able to raise your children, guide them in the ways of the Lord. So the command of Paul for you fathers is simply this: fathers, do not provoke your children lest they become discouraged. And we will consider this command under two headings. First, yung negative mandate, and lastly, yung positive mandate. But we will only, I think we will matatapos lang natin yung una, yung negative mandate na sinabi ni Pablo. So, tignan natin yung sinabi dyan, that fathers must not provoke their child or children to anger. It says in verse 21, fathers, do not provoke your children lest they become discouraged. Now, let us consider first its meaning. Notice that this mandate ay addressed specifically sa mga fathers or tatay. Now, the word fathers or pateres in the Greek ay madalas ginagamit siya referring to parents in general. It was used in Hebrews 11:23 na tumutukoy sa parents or pateres ni Moses. It says there that by faith, Moses, when he was born, was hidden for 3 months by his pateres or parents.
But here, primarily, sa salitang father, ay tumutukoy sa tatay. But it is possible na while primarily, ang ina-address dito ni Pablo ay ang mga tatay, Paul would have had both parents in view. Now, tatanungin natin, why is it addressed primarily to the fathers? Other commentaries suggest na dahil it is fit sa culture sa kanilang panahon at even sa ating panahon na ang mga tatay ang siyang merong otoridad sa pamamahay at nasasakop niya sa otoridad na ito ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. And that the father would have had primary responsibility na magbigay ng orders para sa kanyang anak. But also, it could be, kung bakit ito ay na-address sa mga tatay, ay dahil it is more problem para sa mga tatay na ma-provoke nila ang kanilang mga anak sa galit. He is the parent who would most often provoke his children to anger. But yung nanay is of course ay hindi exempted dito. She is capable to do the same. But ang father ang most prone na gawin ang ito. Sabi ng isang manunulat, the reason being that this, yung father provoking children to anger, would be more typically a father's sin. The husband is naturally away from the children more than the mother. No, kung nagtatrabaho sa lumaalis lagi yung tatay, and is thus less in touch with their feelings and more prone to false judgment and unwise direction. At maaari din na yung mga mothers kasi ay yung mga mother more tender, loving, but yung mga tatay medyo tough at may tendency to be more provocative or tendency to cause annoyance. And so this is something ng mga fathers na narito to take heed. Now, para sa mga anak na narito, hindi ito lisensya para magrebelde kayo sa inyong magulang. Na dahil pinoprovoke nila kayo, may mga aksyon sila na nagiging dahilan na magalit kayo, ay gamitin nyo ito laban sa kanila para magrebelde. Ang inyong tatay, ang inyong nanay, kahit na sila ay mananampalataya, ay hindi perpekto, but still, ang kalooban sa inyo ng Panginoon bilang anak ay sundin nyo ang inyong magulang. At kung kayo naman ay magalit, the Bible says, sinful anger does not produce the righteousness of God. Sinasabi ni Paul din sa Ephesians that be angry but do not sin. So that's also applied to you bilang mga anak. So don't play the game na my dad provoked me to anger, I have the right to be angry against him. The Bible says, honor your father and mother and be obedient child. Now, ano ang pagkahulugan dito ng to provoke your children? The word provoke, eretizo in the Greek, it means to arouse, to excite. This word is used in 2 Corinthians 9:2 in a good sense. It says, for I know your readiness, for which I boast about you to the people of Macedonia, saying that Achaia has been ready since last year, and your zeal has stirred up or provoked most of them. So, ang kanilang zeal ay nag-stir up, nag-provoke, kumbaga nagtulak para ang ibang mananampalataya ay tumulong at magbigay para sa mga believers na nangangailangan. But here in our text sa Colossians, it was used in a negative sense. So it means you make someone angry or resentful or irritable. Gumagawa ka ng something na nagdudulot to someone. So in our text, sa inyong mga anak, na magalit siya o magtanim siya ng galit at magrebelde sa inyo. Paul is saying, don't push your children over the brink into angry. Don't exasperate your children. Now, its parallel passage will help us. Yung Ephesians 6:4 that says, fathers, do not provoke your children to anger,
Do not provoke your children to anger. Sabi nga ng isang commentary, Paul in effect is exhorting fathers to raise their children in such a way that they do their utmost to avoid provoking this kind of rebellious attitude in them. So ito ay malaking hamon para sa mga tatay at ganun din sa mga nanay na palakihin nyo ang inyong anak na hindi sila nagtatanim o nagkakaroon ng galit sa inyo o pagre-rebelde dahil sa inyong ginagawa na nagpupush sa kanila na magalit. At ito ay pagtaliwas sa kalooban ng Diyos. In short, ito ay kasalanan kung ang inyong pakikitungo sa anak mo ay magdudulot sila sa kanila na magalit sila sa iyo dahil sa taliwas mong ginagawa. Which later makikita natin, ano-ano ba yon? Yes, it is sin when you provoke your child or your children to anger because of sin involved o sa maling pagtrato mo sa iyong anak. Now, ano ang magiging resulta nito sa iyong anak? Ano ang purpose? Bakit marapat na hindi nyo i-provoke ang inyong anak to anger? It says, fathers, do not provoke your children lest they become discouraged. Yung salita pong discourage or disheartened sa Greek word, it is only used here in our passage, but 9 times siya nag-occur sa Septuagint, yung Greek translation of the Old Testament, and not usually a direct translation, but kind of a paraphrase. And ang example niya ay sa 1 Kings 1:16 and in Deuteronomy 28:65. But let us look at one, yung Deuteronomy 28:65, upang makita natin yung sense ng word na binabanggit dito sa atin. It says, and among these nations you shall find no respite, and there shall be no resting place for the sole of your foot, but the Lord will give you there a trembling heart. That's the word. Or a trembling heart, a failing eyes, and a languishing soul. So ito ang magiging, the context is, ito ang magiging sumpa ng Panginoon sa bayan ng Israel sa kanilang pag-disobey sa Kanya. Sila ay papalayasin sa promised land and they will be captive by their enemies. They will have a trembling heart or a misgiving heart, meaning isang puso na nanghihina, kumbaga failing eyes, walang pag-asa. A failing eyes and a languishing soul. And that's the picture. Going back sa Colossians 3:25, when the father provoke their children to anger or to bring them down, anong mangyayari sa anak? They will feel hopeless. They want to give up, at marahil sabihin nila sa kanilang puso, lahat ng ginagawa ko ay mali sa parents ko. Anong halaga ng pagsunod ko sa kanila? Ano ang halaga ng pakikinig ko sa kanila? They will be disheartened, na magre-resulta sa matinding pagkadismaya, pagkadismaya sa kanilang parents at pagre-rebelde. No, bata pa lang gusto nang lumaya sa bahay, ayaw marinig o makasama ang kanilang magulang. Now, pinapakita sa atin dito bilang mga magulang na sa pagdidisiplina nyo sa inyong mga anak, sa pagtatama mo sa kanilang pagkakamali, hindi mo sila iiwan to be disheartened, to be crushed in their spirits, but you correct them in such a way na makita nila ang kanilang pagkakamali. Ipaliwanag mo sa ang kanilang pagkakamali, lovingly correct them na magre-resulta na cheerfully susunod sila sa inyo. You don't want na manatili silang disheartened to the point na hindi na sila makapag-antay na lumaki kung maliit pa sila at lumaya sa inyong bahay. And I personally, na-experience ko yan dahil matindi yung pagdidisiplina sa akin nung bata pa ako. No, even yung mga tito ko noon, talagang nagtangka akong lumayas. Pumupunta ako sa bahay ng barkada,
At sinasabi ko sa aking sarili, hintayin nyo lang na lumaki ako at gagantihan ko kayo. But by God's grace, hindi yun nangyari na gumante ako nung medyo lumaki na ako. Bakit ko inisip yung mga bagay na yon nung bata pa ako? Because I was disheartened by my parents and the relatives. At bilang mga magulang, hindi mo hahayaan na manatili silang sa ganyang kalagayan. Na yung love relationship bilang magulang sa iyong anak ay napuputol, yung communication sa inyong anak ay napuputol as you deal with them. 'Di ba? Yung tipong papaluin mo yung anak mo, didisiplinahin mo, walang usap-usap, pagupit agad. At pagkatapos, iiwan mo siya being disheartened na hindi mo piniliwanag kung ano ang kanyang pagkakamali. Na hindi mo siya kinakausap in a loving way, na hindi niya dapat ginawa yon, or bigla mong, 'di ba, yung iba biglang sisigawan ng pagalit yung anak mo sa harap ng mga tao. Now I know yun yung mahirap na part. 'Di ba? Yung makita mong may ginagawang mali yung anak mo na hindi ka sisigaw ng pagalit. Medyo kalmado ka pa din, no? But you get the point. Do not exasperate your children. Stop provoking them to anger na magreresulta sa kanilang puso to lose heart at sila ay magrebelde sa inyo ng tuluyan, na to the point that they can't wait na umalis sila sa bahay, o kayo umalis sa bahay papunta sa inyong trabaho bilang magulang. Now, that will lead us sa demonstration. That leads us sa kung paanong paraan na po-provoke ng parents ang kanilang mga anger. At marami akong nilagay dito at meron pa sa mga susunod. At kung meron akong sigurong hindi nabanggit, yung mga parents dito could tell me kung ano ba yung mga bagay na nagpo-provoke sa mga bata na magalit. But I want to give credit sa komentary ni John MacArthur kung saan nakuha ko ang ilang mga points that he mentioned. So, paano ba na po-provoke ang bata sa anger? First, it is being overprotective. Now, pwede din nating sabihin na over-strict pagdating sa kung ano ang dapat gawin ng kanilang anak. Sobrang strict sa lahat ng bagay. Kung saan sila pupunta ang kanilang anak, sa kung anong gagawin nila. Never nilang pinagtitiwalaan ang kanilang anak to do the things on their own. Lalo na kung siguro yung anak mo ay nasa college na. Kumbaga, nasasakal na sila sa pagiging overprotective mo at hindi sila natututo. Na kinokontrol mo masyado yung kanilang choices sa buhay, yung kanilang ginagawa. Now, hindi natin sinasabi na huwag na tayong maging protective sa ating mga anak. Ang bata ay kinakailangan ng careful guidance and certain restrictions for their safety. Katulad ng sinasabihan mo na kailangan nilang hindi magpagabi sa daan. Inaalam mo kung sino ang mga kasama niya sa kanilang pag-alis, etc. But here, yung bang sobrang protective mo, you have so many rules para sa iyong anak na dapat ganito, ganyan ang dapat nilang gawin, to the point na those rules ay nasasakal na sila dahil sa iyong pagiging overprotective. Sabi ng isang commentary, si John MacArthur, children need careful guidance and certain restrictions, but they are individual human beings in their own right and must learn to make decisions on their own, commensurate or appropriate with their age and maturity. Their wills can be guided, but they cannot be controlled. Above all, parents must communicate to their children that they trust them. So, maaari yan na magtulak sa inyong anak na magalit, mairita, dahil halos lahat ng aspeto ng ginagawa ng iyong anak ay kinokontrol ng magulang. At ang dami mong rules na kailangan nilang gawin to the point that they are being burdened. Now, secondly, yung flip side of overprotective.
And that is, parents provoke their children to anger by lack of standards. In other words, iniiwan mo lang sila sa kanilang sarili. Hindi mo sila binibigyan ng karampatang guide, ng care, ng discipline, at bilang resulta, they feel na they are left alone sa kanilang sarili. Wala silang gabay na natatanggap sa kanilang magulang. Kaya ang pakiramdam nila ay hindi sila mahal ng kanilang magulang. Dahil pinapabayaan lang sila sa kanilang sarili. Now, ito ay maaaring magresulta na maging bitter ang anak sa kanyang parents, provoking their children to anger by lack of standards. But thirdly, ito ay prominente lalo na sa may mga kapatid. Now, bilang mga magulang, maaaring maprovoke nyo ang inyong mga anak to anger dahil sa favoritism. Meron kang paboritong anak. For some reason, no, meron kang paboritong anak. Paborito mo siya dahil kamukha mo siya, no? Or magaling siya sa school, or kapag inutusan mo, masayang sumunod kumpara sa kapatid niya na laging nakasimangot kapag inuutusan, kaya mo siya favorite. So, kinukumpara mo palagi yung isang anak mo sa kanyang kapatid. Or you are giving more attention or praise sa isa mong anak kesa sa iba. Now, what's the biblical example of that sa Bible? Si Esau and Jacob. Si Rebecca ay preferred si Jacob kesa kay Esau. Si Esau naman, dahil panganay, gusto siya ni Isaac. Anong ginawa ni Rebecca para mapunta kay Jacob ang blessings ni Isaac? Tinulungan niyang mandaya si Jacob. At noong nalaman ni Rebecca na nais patayin ni Esau si Jacob, agad niya itong pinaalam sa kanyang anak na si Jacob at siya ay pinatakas. At yung conflict na yon dahil sa favoritism ay nagdulot ng matinding trouble sa kanilang family. Hanggang sa matagal na panahon, di ba? Hanggang sa nagkaroon na sila ng mga sariling pamilya at bumalik si Jacob sa kanila, tsaka palang nagkaroon ng kapatawaran si Esau at si Jacob. Now, we have also the example of the life of Joseph. He is the firstborn son of Jacob mula sa beloved wife niya na si Rachel. At makikita natin na favorite na anak ni Jacob si Joseph, di ba? He made a robe of many colors for him. At dahil dyan, what happened? You know the story. Nagkaroon ng galit ng kanyang mga kapatid at sa kanya at tinangka siyang patayin. Again, one writer says, favoritism by parents generally leads to favoritism among the children themselves who pick up their practice from their parents. They will favor one brother or sister over others and will often favor one parent over the other. In other words, nakakahawa yung favoritism. 'Di ba? Suddenly yung mga anak din nagkakaroon na ng favoritism sa kanilang parents. Mas comfortable yung anak sa nanay. Mas gusto ng anak yung tatay. Or kaya naman yung magkakapatid, ayaw nila sa panganay nila or bunso nila dahil nakikita nila na favorite siya ng magulang. Siya yung mas pinapaboran, siya yung mas binibigyan ng atensyon. At kung ganyan ang gagawin ng tatay, even yung nanay sa pamamahay na merong favorite na anak, maaari itong tumungo sa iba na anak na magalit at magrebelde sa iyo. It may cause trouble sa family, sa relationship ng bawat isa, katulad ng nakita natin sa life ni Esau and Jacob. And so, beware of having favoritism sa inyong mga anak because it could lead to exasperate your children. It could lead to provoke your children to anger. But fourthly, nagpo-provoke ng fathers ang kanyang anak
sa galit sa pamamagitan, as one writer puts it, pushing achievement beyond reasonable bounds. Yung extremely demanding ang parent sa pagkamit ng achievements. Dito din papasok yung pagiging over-demanding ng parents, na yung father or mother, dahil meron silang certain goal para sa kanilang sarili na dapat gawin ng kanilang anak, halimbawa, siguro top 1 yung tatay sa school, no, lagi yung bata, nung bata pa siya, so pinupush niya din na yung anak niya na maging ganon. And so, dinidemand ng tatay, gawin mo ito, yung ganyan. Demand na sa kakayanan ng bata ay hindi naman niya talaga kaya. Now, one writer says, fathers who fantasize their own achievements through the athletic skills of their sons, or mothers who fantasize a glamorous career through the lives of their daughters, prostitute their responsibility as parents. Merong isang nakakalungkot na istorya na nabasa ko sa internet na ang pangalan ay Jennifer, isang 16 years old. Napakatalinong bata, she excelled in academics. Ang dami niyang awards na nakukuha sa school. Hinahangaan siya ng kanyang mga teachers, ng mga classmates niya. Pero sa likod ng kanyang madaming achievements is a world of silent suffering. Dahil yung parents niya ay both high achievers at ang taas ng expectation nila sa kanya. So gusto ng parents niya maging mahusay siyang doktor. And they believe that success sa life ay ang daan sa tunay na kaligayahan. So bata pa lang siya, itong si Jennifer ay tad-tad na yung schedule niya ng everyday tutorials, advanced classes, at marami pang iba. At madalas, kinukumpara siya ng parents niya sa ibang bata who were doing better. Kapag nagkamali siya, grabe yung criticism sa kanya. Until unti-unti ang tingin ni Jennifer sa kanyang sarili ay mahalaga lang siya sa magulang niya dahil kung nagiging successful siya. And then she became depressed. And one night, pagkatapos hindi niya ma-meet yung expectations ng kanyang parents na manalo sa isang math competition, she was criticized hardly by her parents. And she felt that she had let them down for the last time. At sa kanyang kwarto ay sinulat niya, I'm sorry for being a failure. I cannot be perfect. At siya ay nagpakamatay. Maaaring maprovoke ang bata, ang inyong anak, sa galit, sa pagre-rebelde sa inyo kung ang magulang ay demand sa bata, pressuring your child, na dapat ganito yung achievement niya, kung mag-fail siya ay pinaparamdam mo sa kanya na hindi siya mahalaga, na may worth lang siya kung nagagawa niya yung dinedemand nyo sa kanya bilang parents. Now, yung tingin niya ay, yung ginagawa niya ay hindi sapat para i-please ang kanyang parents. And so, mga magulang na narito, love your child for who they are. Bilang anak, bilang inyong anak, not what they achieve. Sila ay mga bata. Kinakailangan ng gabay sa kanilang ginagawa, at kung sila ay mag-fail, they need support from their parents. And don't compare them to other child na mas mahusay. Don't compare them sa kanilang kapatid. Don't harshly criticize them. Yung madalas kong naririnig noon sa amin, kapag ang baba ng score sa test sa school, sasabihin ng magulang, di ba, ba't hindi mo tularan yung anak ni ano? Ba't hindi mo tularan yung kapatid mo? Napakahusay. Don't be a parent, a father that only demands, only pressuring your child, pushing your child to get achievement, but never compliment your child. Never celebrates with your child sa maliliit niyang achievement. Na lagi lang naririnig sa iyo ng iyong anak sa inyong pag-uusap ay do, and demand. Achieve this, achieve that.
etc. But lastly, parents provoke their children to anger by physical and verbal abuse. Physical and verbal abuse. So firstly, physical abuse. When ang tatay or ang nanay ay pinalo ang kanilang anak sa sobrang galit, even maybe physically na-injure ang kanilang anak, ito ay nagdudulot sa anak ng lasting mark. Not just physically, but on the soul of your child. Mag-iiwan siya ng lasting mark sa bata. Marahil ang iba sa inyo dito, kahit matanda na kayo, di ba? Hanggang ngayon, naalala nyo pa din yung injury na dulot ng pagpalo sa inyo ng inyong magulang sa sobrang galit. And me personally, I can still remember those injuries. Yung sinaktan ka ng parents mo dahil sa sobrang galit. At ang bata ay maalala nila yun. They can still remember it. Even sa kanilang pagtanda. Those physical abuse can lead na maprovoke in anger ang mga bata at magrebelde sila. Now, we have example of that in the Bible. Si Jonathan in 1 Samuel 20. Now, to cut the long story short, ito yung time sa 1 Samuel 20 kung saan may suspetsa si David na nais siyang patayin ni King Saul na tatay ni Jonathan, which alam natin, David's best friend. And there's an arranged feast na dapat makikita ni Saul si David doon. Pero hindi siya nagpakita. So una, akala ni Saul, meron lang nangyari kay David, kaya siya absent. Pero, di niya alam, nagtatago si David. At alam yun ni Jonathan. Yung pangalawang araw naman, wala na naman si David. Then tinanong ni Saul si Jonathan, bakit wala si David? And he answered in verse 28 of 1 Samuel 20, David earnestly asked, leave me to go to Bethlehem, etc. Then dito, nagsimulang nagalit si King Saul sa kanyang anak na si Jonathan, na ang ginawa niya in verse 30 of 1 Samuel 20. Ito muna, verbal abuse. Sabi niya, then Saul's anger was kindled against Jonathan, and he said to him, you son of perverse, rebellious woman, do I not know that you have chosen the son of Jesse to your own shame and to shame of your mother's nakedness? Then, in verse 33, ito, physical abuse. But Saul hurled his spear at him at strike him. Tinaga yung anak. So Jonathan knew that his father was determined to put David to death. Now, anong naging resulta ng physical abuse na ito ni Saul sa kanyang anak na si Jonathan? And Jonathan rose from the table in fierce anger, and ate no food the second day of the month, for he was grieved for David, because his father had disgraced him. Because his father had disgraced him. So, you see, sa pamamagitan ng physical abuse ng father, ang anak was grieved. Ang anak ay nagalit and disheartened. Now again, hindi natin sinasabi dito na hindi dapat pinapalo ang bata. There is a proper way to do that. But tulad ng sinabi ng isang commentary, proper physical discipline is not a matter of exerting superior authority and strength, but correcting in love and reasonableness. Sabi sa Proverbs 13:24, whoever spares the rod hates his son, but he who loves him is diligent to discipline him. So you discipline your child, yes. Pinapalo mo siya dahil mahal mo siya at gusto mo siyang maitama sa kanyang pagkakamali. But iba naman yung physically, inaabuso mo yung anak mo sa iyong galit. Yung ibang magulang sa sobrang galit nila sa anak, kung ano yung mahawakan nila, di ba? Yun yung inahampas. Walang usap-usap kung anong yung kasalanan ng bata. Basta
hahampasin. Pagkatapos, o kaya pagkatapos paluin, hindi kakausapin yung bata. Hindi kakausapin. Dati, naalala ko gano'n, no? Hindi kami kinakausap, pero binibigyan kami merienda. Pampalubag loob. Now, sa mga single na narito or wala pang anak, sabi nga ng isang pastor na narinig ko sa conference, kung sa tingin mo, napaka-patient mo na, napaka-gentle mo and self-control, you think you have gained a large measure of gentleness and patience and self-control, hintayin mo magkaanak ka. Masusubok ang iyong pasensya, ang iyong self-control, at ang iyong pagdidisiplina, ang iyong pagdidisiplina sa iyong anak. May it not be na sobrang controlled kayo ng inyong galit dahil maaari itong magresulta sa physical abuse that will leave a lasting mark sa bata, not only physically but in the soul of a child. So there's a physical abuse na nagpo-provoke sa inyong anak to anger and be disheartened, but also nandyan yung verbal abuse. Marahil mas matindi pa kaysa sa physical abuse. Verbal abuse leaves a scar in a life of a child. Tulad ng nakita natin sa ginawa ni Saul kay Jonathan. Sinabihan ng hindi magagandang pananalita, di ba, anak niya? Son of perverse, rebellious woman. Wala kang kwentang anak. Sana hindi na lang kita sinilang sa mundong ito. Di ba, yung naririnig natin. O kaya naman, gusto mo, ipamigay na lang kita kaya ano. Merong baliw sa amin dati, si Enteng. Gusto mo pamigay kita kay Enteng? O kaya sa pulis. And again, mag-ingat tayo sa mga parents sa ating pananalita. Sa pagdisiplin nyo sa inyong mga anak. Masakit ang physical abuse sa bata at magdudulot ito na magalit sila, madishearten sila. But ganun din ang pananalita, verbal abuse. And perhaps it is even worse than physical. Now I just give it to you ang meaning ng command nito ni Pablo. Fathers, do not provoke your children lest they become discouraged. At makita natin yung mga ways kung paanong napoprovoke ang children to anger. But Lord willing, ay titignan pa natin ang iba. But just a concluding words para sa mga magulang, parenting is not an easy task. You need the grace of God every day. Sa mga tatay na narito, you need God's grace. Alam ko, bilang tatay na hindi ka perfecto. Kung babalikan nyo ang inyong parenting 10, 20 years ago, perhaps, masasabi nyo, sana hindi ko ginawa to. Sana ganito ang ginawa ko. I wish I would do more things together with my kids. I wish I would encourage them more and celebrate with them sa kanilang achievements, etc. Meron kayong mga regrets and still hanggang ngayon. Malapit pa din kayo to make many mistakes and sin in parenting that would leave a lasting mark to your children. You need God. You need His forgiveness and grace para magampanan nyo ang inyong tungkulin bilang magulang. Ask the Lord every day to be a better father or mother. Talk to your family and look to the Word of God together kung paano kayo magiging better father and mother. How can you be a better father in this crooked and perverse generation kung wala ang biyaya ng Diyos? At para sa mga anak na narito, alam nyo ang inyong magulang ay hindi perpekto. Kahit sila ay mga mananampalataya, they still sin. But kayong bilang mga anak na nasa otoridad pa ng inyong mga magulang, hindi ito excuse sa inyo para hindi sila respetuhin.
at hindi sumunod sa kanila. Don't go to your father and say, ginalit mo ako, prinubok mo ako to anger dahil sa ginawa mo. And then, ginawa mo yung lisensya para sumuway sa iyong mga magulang. No. Don't be respectful sa inyong mga magulang. The Bible says, obey your parents, honor them, for it is well-pleasing to the Lord. Why not ipanalangin mo ang tatay mo? Why not ipanalangin mo ang tatay mo o ang nanay mo na tulungan sila ng Diyos na magampanan nila ang kanilang role as parents? That is well-pleasing to the Lord. You want a happy family? Work for it together by God's help. Look to God for help na magkaroon kayo ng tunay na masayang family. Parents, work for it to have a happy family. A family that loves Christ. A family that fears God and His words. A family that worships God and pray together. Work for it for God by God's help. A family na nakikita ang pagmamahalan sa bawat isa. Ang care sa bawat isa. There's an open communication. At kitang-kita yung pagmamahalan ng parents sa kanilang mga anak. That when the world looks at your family, sa inyong parents bilang mga anak, they would say, I wish I had that kind of family. I wish I had that kind of family that love and care are clearly seen. When parents or fathers, discipline is to be given with love. Obedience is to be nurtured by love and encouragement, not with harshness or over strictness. Now, nabubuhay tayo sa panahon na ang daming mga bata ang may galit sa kanilang magulang. At sa murang edad pa lang ay nagre-rebelde na dahil sa maling pagdidisiplina sa kanila. Basta na lang papahirapan o na hindi kinakausap ang kanilang mga anak. Hindi pinapaunawa sa kanila bakit kailangan silang paluin. And even walang paghingi ng pagpapatawad sa anak. Pag nasaktan or kung nagkamali yung magulang, hindi humihingi ng forgiveness sa kanilang anak. And they just leave their children to bear the pain, to bear the hurt na ginawa ng kanilang parents. And parents, here, fathers, mothers, marahil narinig nyo na ito, but love and care your children just as how God has loved and cared for you. Psalm 103 verse 13, as Father shows compassion to His children, so the Lord shows compassion to those who fear Him. The Lord has shown compassion on you as your Heavenly Father. He shows compassion to you and show compassion to your children. Bilang isang tatay, na dahil sa inyong pagmamahal sa kanila, sila ay joyfully obeying you, accepting your discipline nyo sa kanila dahil alam nila you do it because you love them. That you want the good for them. Paramdam nyo sa kanila that you love them sa pamamagitan ng pangangamusta sa kanila, praying with them, encouraging them, and bestow more praise to them by sharing to them God's Word and celebrate with them sa kanilang mga achievements and being with them. Most importantly, being with them sa kanilang despair and discouragements. Marahil meron akong kinakausap dito ngayon, lumaki ka na ang tatay mo o parents mo ay physically and verbally abuse you. Or parang minsan pakaramdam mo, hindi mo nakikita at nararamdaman ang pagmamahal ng isang magulang. Now here's the good news for you. Ang Diyos na sinasabi ng Psalm 103:13, as a father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear Him. That God that says in James 1:17, every good gift and perfect gift is from above, coming down from the Father of lights,
with whom there is no variation or shadow due to change. That God who is merciful and gracious and slow to anger and abounding in steadfast love, that God, He can be your Father. He can be your Father through the Lord Jesus Christ. A Father who will not fail you. A Father who shows and give good things for His children. A Father na nagkakaloob ng buhay na walang hanggan sa mga taong nagtitiwala at mananampalataya kay Jesus. A Father who can make you as a sinner righteous before His sight through the righteousness of Christ. And a Father who can adopt you and welcome you to His family with outstretched arm in Christ Jesus. He can be your Father. At maaari lamang ito mangyari kung ikaw ay magtiwala kay Jesus, who suffered and died para sa kabayaran ng kasalanan so that He will bring many sons to glory. Come to Christ and you will have a true relationship, a saving relationship to God the Father. Let's pray. Aming dakilang Diyos, salamat po that hindi niyo po kami iniwan groping in darkness kung paano to deal with our children, our child. Your word is sufficient for us. Nagpapasalamat po kami sa mga tagubilin na ito. We pray, and I pray for the parents here that they would truly raise their children in a godly way, in the paths of righteousness, that they would train their child sa mga paraan sa inyong mga salita. We pray, Lord, that you would continually help them. Mga magulang na narito, perhaps ang iba ay wala na sa kanilang pamamahay at meron ng sarili-sariling pamilya. We pray that na magpatuloy pa rin ang love relationship, ang communication, ang care sa bawat isa. At ganun din, Panginoon, sa mga bagong mga magulang na sa aming iglesia, we pray that you would continually help them to be a better father and mother for your glory. Sa pangalan ni Jesus, Amen.